Tinatanong kung Pilipino ka ba talaga. Are you a Filipino? Ma'am Karen, ako po ay isang Filipino. Paano mo mapatutunayan yun? Malaki ang question ngayon sa mga magulang mo, sa ama at sa ina mo. Ang nanay ko po, ang biological mother ko po ay isang Filipina. Ako po ay Filipino passport holder at nag-iisa lang po ang aking passport. Ako po ay Filipino. Who is your mother? Lumaki po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko po mother. But how do you know she's Filipino? At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po namin. Kasambahay po ng first wife ng dad ko po. So, ang biological mom mo ay dating yung kasambahay. Opo, Ma'am Karen. Bakit hindi mo to sinabi sa Senado nung tinanong ka? Hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Pasensya ka na kailangan tanungin ko to. Anong nangyari noon? You were 12 years old, your father told you, sinabi ng tatay mo, sino ang nanay mo? Tinanong mo ba sa kanya? Anong nangyari? Nangyari po yun, kung di po ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Pagkatapos po ako nailuwal po, binigay po ako sa tatay ko. Alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Kilala mo ba siya? Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. So kilala mo yung pangalan? Kilala ko po yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Dahil lumaki po ako sa tatay. Lumaki ka sa tatay. Was there any point that you met your mother? Was she ever introduced to you in person? Hindi po, Ma'am Karen. Why didn't you just say this in the Senate? You were under oath. You were under oath in the Senate. You had to tell the truth. Why didn't you say that you knew who your mother was? Ma'am Karen, during the Senate hearing po, masyado pa ako na blanco. Hindi po ako taga Maynila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay. At hindi rin, natatakot po ako. Yun po yung mas tamang term. Nablanko po ako. At at gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingi po ako ng paunmahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Senator Risa Hontiveros na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil medyo masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen Risa, na blanco po ako. Nung sinabi ng tatay mo sa'yo when you were 12 years old, ang ina mo ay ang dating kasambahay, what happened next? Actually, nangyari po yan. Meron po siyang bagong kasamang partner. Doon ko po nalaman. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niyang mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin or iba po yung tingin sa akin nung partner po niya. Kung hindi po ako nagkakamali, at the age of 12 or 14, shinare po sa akin ng daddy ko. Sabi niya sa akin, it's about time na kailangan mo malaman sino ka. It's about time na pinagpili po niya ako. Gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese? Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya sa taas po, hindi po ako maiiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya.
Sabi po niya sa akin, if ever wala pa akong makakasama, gusto po niya, maging Chinese citizen ako. Pero Ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Filipino. Nang time na yan, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inamin ko naman po sa publiko na ang tatay ko po isang Chinese. Ma'am Karen, hindi ko po kasing kayang sabihin at ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kayang sabihin sa Senate. Ayaw ko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, Dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Marami pa ako nabalitaan, i-deport daw po ako. Ma'am Karen, yung sariling kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili kong bang bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako. Saan po ako i-deport? Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. May mga kapatid ka ba? Do you have brothers and sisters? Meron po. Pero hindi ko po sila kilala. Lumaki po ako, Ma'am Karen. Tinago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, Ma'am Karen, hindi ko na-feel nakakahiya na hindi ako pinag-aral ng tatay ko. Nung bata ako, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka-importante po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na po yung tatay ko sa farm, sa piggery po namin. Natuto po ako magpaligo ng baboy. Natuto po ako magpaanak ng baboy. Natuto po ako mag-inject ng baboy, maggamot. Alam po ng mga supplier ng farming po namin. Alam po ng mga supplier po ng gamot, supplier po ng genetics, kung sino ako. Doon sa nabalitaan ko po, nakita ko po sa news na i-deport po ako, Ma'am Karen. Hindi ko po alam saan po ako dadalhin. Yung sarili kong po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili kong bansa po ba, iiwanan din po ako, tatalikuran din po ako. Saan po ako pupunta? Isa lang po passport ko po, Ma'am Karen. Filipino po ako. Ako po ay isang Philippine passport holder at ako po ay isang Filipino. So, Mayor Guo, why were you also inconsistent about your father? Nung una sinabi mo Filipino siya, lumabas sa mga dokumento, pinoint out ito ni Senator Sherwin Gatchalian, the document showed that he was a Chinese citizen. Ngayon naman, sinabi mo, half Filipino, half Chinese siya. Ano ba talaga ang citizenship ng ama mo? Ever since po, Ma'am Karen, kahit na sa election time, never ko po nasabi na ang tatay ko po ay isang half Filipino, half Chinese. Yung tatay ko po, tumanda na po dito sa Pilipinas. Siya po ay isang siya po ay isang Chinese. Ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. Sinabi mo ba to sa Senado? Sinabi ko po sa Senado po na ang tatay ko po ay isang Chinese. So, ang nanay mo ay Pilipina, ang tatay mo is a Chinese passport holder. Opo, ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. At pinili mo na maging Pilipino
Kailan mo nakuha ang Philippine passport mo? Nakuha ko po yung Philippine passport ko po, Ma'am Karen. Kung hindi pa ako 17 or 19 years old. 17 or 19 years old. Okay. Now, ang daming tanong, bakit nagkaroon ka lang ng birth certificate nung 17 years old ka? Bakit nung iniwan ka ng iyong ina, hindi ka nagkaroon ng birth certificate? Kahit bininyagan ka ba noon, pasensya ka na sa tanong na ito, no? Ma'am Karen, kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know o hindi ko po alam. Kasi ginawan po nila akong kahihiyan dun sa nasagot ko. Pero, ganun pa man, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Nung sanggol po ako, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Hindi po ako pumasok ng formal school. Nagtatrabaho po ako habang may tutorial po na dumarating po sa farm everyday. Ilan ang teacher mo noon? May binanggit kang isang teacher. Opo. Si Teacher Rubilin. Opo. Yun lang ba ang homeschooling teacher mo? Ang homeschooling po, Ma'am Karen, kailangan ko rin po bigyan ng konting clarification. Kasi ang homeschooling po, na ibig ko po sabihin, ay pumupunta po sa bahay. Sa bahay po ako tinuturuan. Actually, in fact, lahat po ng mga naging empleyado po namin that time sa farm, tinuturuan po ako. So, what you're trying to say, hindi ito formal na homeschooling ng DepEd. Ganun ba yon? Nakakayaman po, Ma'am Karen, pero ganun nga po. Okay. Tinatanong ng ilan, sino ba siya? Saan siya nanggaling? Wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kalaro? Wala ka bang best friend? Lumaki po ako sa farm, Ma'am Karen. Lumaki po ako na tinago po ako. Lumaki po ako sa farm. Pagtungtong ko po ng 14 years, kundi po 12 or 14 years old, nalaman ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko. Doon po ako nag-umpisa na nagkaroon ng isip. Sabi ko, paano nangyari? In fact, tama ba ganitong buhay? Nanalagi lang ako nasa farm. Nung after that, after 14 years old ko po, unti-unti, tinuturuan ako ng tatay ko sa negosyo. Doon po ako naumpisahan, doon din po ako nakilala ng tao. Natuto po ako bumili ng mais sa Concepcion, sa Bamban, sa Tarlac. Kasi ang hanap buhay po namin baboy. Gumagawa po kami ng sariling feeds. Doon ko din po nakilala ang mga supplier po ng mga gamot, supplier po ng genetic mismo, yung baboy. At doon ko rin po nakilala ang mga naging buyer po ng mga baboy o mga produkto po ng farm. Hindi po ako bigla na lang po lumabas. Maraming po akong kababayan, kahit yung bayan po namin, na makapagpatunay po, nakilala po nila ako, bata pa lang po ako. Mayor Guo, sa revelasyon mong ito, you might be cited for perjury in the Senate. So sa mga nanonood ngayon, paano ko nakakasiguro na hindi ka nagsisinungaling? Na inimbento mo lang ito, pinag-isipan mo ang kwentong ito, humarap ka kay Karen Davila at para sabihin, eto nanay ko, dati siyang kasambahay na hindi ko kilala. Sasabihin ng Senado, how can we believe you? Unang-una po, Ma'am Karen, kilala po ako ng mga tao na kasalamuha ako nung bata ako. Pangalawa po, ako po ay isang Pinoy. Ako po ay isang Filipino. Ako po ay meron passport na Filipino. At nag-iisa lang po ang passport ko po, Ma'am Karen, Filipino. Philippine passport po ako. Okay, let's move forward now to bakit ikaw, why you're here. This all happened, it started because of a raid. It was a shocking and surprising and an alarming raid. Ikaw ang mayor ng Bamban Tarlac. This is your first term. And prior to you becoming mayor, you asked for a license to have a Pogo franchise. Am I correct? Yes po, Ma'am Karen.
Meron din po akong gusto i-clarify sa nasabi ko po sa Senate hearing last time na previous administration. Ang ibig ko pong sabihin doon sa previous administration ay former mayor po ng Bamban. Nilapitan ko po siya para... Sino yon? Mayor John Feliciano. Tapos? Nilapitan ko po siya para kumuha po ng lono. Letter of no objection para sa itatayo po na Pogo noong year 2021. Hindi pa po ako mayor noon. Ang tanong ko, bakit mo maiisip ang Pogo? Pigiri ka. Nakita ko ang listahan ng iba mong mga kumpanya. If it's to be believed, it would show that you were an entrepreneur at 24 years old. Kung totoo yun yung mga kumpanyang nakalista na sinasabi yun ang negosyo nyo. Pero from piggery, iba't ibang negosyo, trading, bakit ka papasok sa Pogo? Ma'am Karen, hindi pa ako pumasok sa Pogo. Please allow me to explain. To be exact, nung umpisa po ako mag-work, 14 at 24. Nasabi ko nga po sa speech ko sa mga kabataan sa bayan namin, 17 years old, napirma ako ng tatay ko ng cheque. At hindi ko man alam na ang cheque pala pag pinirmahan mo, dapat may pondo. Yan yung first time na tinalbugan ako ng cheque. 14 years old po ako nag-umpisa maghanap buhay. Hindi po 24. Ma'am Karen. What it means is the companies would have been, if it's to be believed, you were 24 years old when those companies were registered, but you could have started working earlier on. Apo. But balikan natin ang tanong, bakit ka hihingi ng prangkisa o permit o lisensya sa Pogo? Hindi mo naman negosyo yun. Apo. Ma'am Karen, hindi pa ako humingi ng permit, hindi po ako humingi ng license to operate. Tinulungan ko lang po yung company po. Explain ko lang po ng mas clear po ha. Ang negosyo ko po farming. It so happen po, nabili ko po yung lupa. Kung saan po nakatayo yung Baofu po ngayon. Na 10 hektarya. 7 hectares po. 7 Okay. point plus po hectares. Magkano mo nabili yun? Kailangan ko po ba i-disclose? For issues of transparency, it might help you. Nabili ko po siya 700 pesos per square. Okay. Installment pa po. Anong taon ito? 2018. Okay. So, binili mo yon pagkatapos? Pinili ko po yun. Pagkatapos po, nakilala ko po yung mga Chinese po sa Clark. Nakilala ko po sila dahil ang negosyo ko po baboy. In-offer ko po sa kanila yung meat mismo, karne. Nag-offer pa ako sa kanila ng baboy. Hanggang nagkakaroon po sila ng mga problema po doon, minsan humingi po sa akin ng tulong. Ang hininga nila sa akin ng tulong mag-translate, hindi nila naintindihan. Doon ko po sila nakilala. Sa karne, sa pagbenta ko po sa kanila ng baboy, hanggang in-offer ko po sa kanila. Sabi ko, bakit sa Clark kayo, hindi nyo pagkaari yung lupa? Gusto nyo ba, lipat nyo na lang sa labas ng Clark? Anong negosyo nila nung in-offer mo? Ang negosyo po nila ng restaurant. Actually, yung Pogo po na sinasabi po, hindi naman po siya entire Pogo. Sa laki po ng compound, isang building lang po yung Pogo doon, yung 2, 3, second, third, and fourth floor lang po. The rest po, actually it's a mixed use po na development. Meron po siyang commercial, meron po siyang mall, meron po siyang residential. In-invite ko po sila sa Bamban para sa akin naman din po. Ay para magkaroon din po ng job opportunity din. And bilang negosyante, ayaw ko rin naman po talaga magsinungaling. Syempre opportunity rin po sa akin na yung lupa ko po magamit. Yan naman po talaga in-insist ko. Dapat doon sa lupa ko. Nung nagkaroon na po sila ng commercial, dumating po naman si Hong Sheng. Nung ginagawa na pa yung building, dumating po si Hong Sheng na magre-rent po sa kanila. Nung magre-rent po sa kanila, inintroduce ko po si Hong Sheng doon sa former mayor na kung meron pong mga questions na hindi niya masagot, ako po yung nag-translate. Inintroduce ko po siya doon sa former mayor para kumuha po ng letter of no objection.
Ang big sabihin po nun, Ma'am Karen, ay wala po nag-o-object. After nun, Ma'am Karen, hindi na po ako nakialam. Kasi ang nakalagay dito sa resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Bamban, itong resolution number 185, ang resolution na ito ay dahil sa aplikasyon ni Miss Alice Guo para sa isang franchise license permit of Hongsheng Gaming Technology. So it is your name that is in effect applying for the franchise license and permit. Ma'am Karen, during that time po, ako po yung nag-introduce. But why did you have to use your name? Actually, if you are saying hindi ka bahagi ng negosyo ng Pogo, bakit mo papagamit ang pangalan mo? Actually, Ma'am Karen, wala naman pong record na magsasabi na nag-apply ako. In-introduce ko lang po sila, Ma'am Karen. At afterwards po, hindi ko na rin po nabigyan po ng pansin dun sa nakalagay po ng representative. Pero Ma'am Karen, in-introduce ko lang po sila dun sa former mayor para mag-apply po ng letter of no objection at para makakuha po sila ng lisensya po sa PAGCOR. So, let's be clear about this. Ang lupa is not 10 hectares, it's 7 hectares. 7 point plus po. And do you still own that land? Before po ako nag-run for public office, nag-divest na po ako, Ma'am Karen. So, how much did you sell the land? Mabibiyara ako ulit. But you are a public official. Isn't this recorded? I'm just curious because they're bound to dig up taxes you've paid, the sale of the land. You don't have to give me in detail, but who did you sell the land to? Binenta ko po actually, ang naging usapan po namin dyan, Ma'am Karen, sila po magpasok ng investment. Usapan naman namin nung una, hindi ganun kalaki. Nung lumalaki na po, Ma'am Karen, hindi na po, ayaw ko po magpasok ng pera. Naisip ko po, nasabi ko po sa kanila, No, but who did you sell the land to? binenta ko po kay Jack Uy. And Jack Uy is who? Jack Uy ay pinakilala po sa akin ng mga Chinese. Sino siya? Siya po ay isang Filipino. Kasi Anong ginagawa niya? pinakilala po sila sa akin para ibenta po yung share ko po sa kanila. Kasi that time po, gusto ko na po mag-divest. So, is Jack Uy a part owner of Hongsheng Gaming Tech or Zunyuan Technology? Si Jack Uy po, ay siya po yung bumili po ng share, stock, yung stock share ko po sa Baofu.